Update sa aktibidad ng Bulkang Taal at Canlaon, ating alamin kasama po si FIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Yes, good afternoon po sa inyo, ma'am and sir. Nagkaroon na naman po ng phreatic eruption noong Miyerkules ang Taal Volcano. Ano po ang detalye nito, sir? Okay, tama po kayo, nagkaroon ng phreatic eruption noong Wednesday, October 9 at umabot ito ng 600 meters. Pero kahapon, mas mataas yung plume ng phreatic eruption. Meron tayong between 721 to 727 kahapon. Meron tayong panibagong phreatic eruption at umabot po ito ng 2,800 meters. Director, sa ngayon ay nasa alert level 1 pa din ang Taal Volcano. Pwede po bang pakipaliwanag sa amin ano po ba yung mga posibleng hazards sa ilalim ng alert level 1 ng isang bulkan? Okay, so kapag sinasabi natin nasa alert level 1, ang ibig sabihin nito ay nasa low level of unrest. So different volcanoes, iba't ibang hazards yan sa different corresponding to different levels. Pero again, if we'll talk about Taal, sa alert level 1, ang mga posibleng hazards would be yung toxic volcanic gases na pwedeng malanghap ng mga tao at maepekto ito sa ating kalusugan. Pwede rin magkaroon ng sudden phreatic or phreatomagmatic eruptions na nakikita natin from the past few days. Kapag nagkakaroon ng malaking phreatic eruption or phreatomagmatic eruption, pwedeng magdala ito ng abo. And kapag dalanghap natin ang abo, katulad ng mga volcanic gases, pwede rin magkaroon to ng epekto sa ating kalusugan. Direktor, bakit po tila nagpipigil ang Taal sa ipinapakitang aktibidad nitong mga nakaraang buwan? Ito po ba ang unang pagkakataon na nagpapakita ang Taal ng ganitong klaseng abnormal activities o normal po ba ito? Okay, so this is not the first time na nangyari ito. Yung mga pagdami ng mga phreatic eruptions and phreatomagmatic eruptions. Right after the volcano erupted last 2020, may mga phreatic at phreatomagmatic events na rin tayong na-record sa Taal Volcano. And in fact, may 5 phreatomagmatic eruption noong 2021 at 10 beses naman na ulit ito noong 2022. So, normal itong nangyari dahil again, may tubig ang Taal Volcano. And again, kapag may tubig and once this water comes into contact or interacts with hot volcanic materials like hot volcanic rocks or hot volcanic gases, pwedeng magkaroon ng phreatic eruption. Now, kapag ang tubig naman comes into contact with magma, then pwedeng magkaroon ng phreatomagmatic eruption. So again, this is normal for Taal Volcano. At alert level 0, pwedeng magkaroon ng phreatic or phreatomagmatic eruption. Dr. Bacolcol, dito naman po sa Bulkang Canlaon, ano po yung detalye sa aktibidad nito sa ngayon matapos ang pag-emit nito ng asupre kagabi? Considered as minor eruption na din po ba ito? Now, for Canlaon Volcano, patuloy pa rin ang degassing o steaming activity nito. At kahapon nakapagtala tayo ng steaming na umabot ng 750 meters. Hindi ito considered na eruption. Yung steaming activity is not considered as an eruption. It signals volcanic activity, but again, hindi po ito eruption. Ano naman po yung mga posibleng activities na tinitingnan ng FIVOLCS sa Bulkang Canlaon? Okay, so Canlaon Volcano is now on alert level 2, meaning there is a moderate level of unrest. So there are several things that could happen. Posibleng dadami ang mga volcanic earthquakes natin. For the past 24 hours, we recorded 19 volcanic earthquakes. And kapag dadami pa ito, and kapag tataas yung sulfur dioxide emission natin, and kapag tuloy-tuloy yung pamamaga ng dalisdis ng vulkan, then then we may raise the alert level from alert level 2 to alert level 3. Director, siguro po mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na malapit sa mga bulkang Taal at Canlaon. Again, panawagan natin sa ating mga kababayan na naninirahan around Taal Volcano and Canlaon Volcano na maging vigilant. And they should follow yung mga announcements ng mga LGUs. Okay, na
Wala po sa linya si Director Bacolcol. Maraming salamat po sa inyong oras. PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol.